So, 10 seconds left po. Yung sa mga hindi pa po nag-a-answer. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let's end the poll po. So, Doc Nick daw. Ayan. So, okay. So, may lamang tanong po tayo, no? Yung una, pwede ko bang itigil ang gamot sa diabetes pag normal na ang sukal ko? Karamihan po nagsabi, mali. Tapos, sunod, ang gamot ba sa diabetes ang makakasira sa aking bato? Tama or mali? 96% po nagsabi mali. Tapos kapag may nararamdaman lang ako na bago, tsaka lang ako magpa-follow up kay doktor, 87% po ang nagsabi na mali ito. Tapos, sa tanong naman na hindi kailangan ng diet at exercise para makontrol ang aking diabetes, lalo na kung nakagamot ako. Lalo na kung nakagamot. Lahat tayo ay sumagot ng mali. Sa number 5 naman po, lahat ng buntis ay kailangan ma-screen or ma-test para sa diabetes. Ang karamihan po ay sumagot ng tama. So tignan natin no, sa lecture as we go along kung tama or mali yung ating mga sagot. Okay? So share ko na po yung aking PowerPoint. Okay. Okay, so good morning po ulit. Ako po ulit si Dr. Nick Dao mula sa Health Service Unit po. Kasama po sila Dr. Kito, Ma'am Jingle at Ma'am Tess. Parang i-discuss ang diabetes ngayong umaga. Also, kasama ko pong magdi-discuss ng diabetes ngayon ng aming mga residente mula sa Family and Community Medicine, si Dr. Filina Pasicolan at si Dr. Firis Carderesi. So, ano nga po ba ang diabetes? No, may tatlong klase po ng diabetes. Meron yung type 1, type 2, at yung usually po naman ng medication, metformin, stagliptin, at I think our host got disconnected. I will inform her na lang po. Please wait for a while. Ayan, good morning. Sorry po na disconnect, nagloko po yung internet, no? So, andito na po tayo, no? So, yun nga, type 2 diabetes, ito po yung mga oral medications. Yung iba, kapag mataas talaga po yung mga resulta ng labs, no, kinakailangan naming bigyan ng insulin. So, ano po ba yung mga risk factors, no, para sabihin na at risk ang isang tao para magkaroon ng diabetes? So una, yung edad. Kapag 40 years old pataas, kailangan nasa-screen na tayo para sa diabetes. Sunod, may history ng pre-diabetes. No? Sa amin, ang tinatawag namin doon, impaired fasting glucose kapag mataas yung fasting blood sugar, o kaya impaired glucose tolerance kapag mataas naman yung oral glucose tolerance test ng pasyente. Tapos, para sa mga babae, kapag may history sila ng gestational diabetes o pagkakaroon ng mataas na asukal habang sila yung nagbubuntis o kaya nanganak sila na ang kanilang baby ay nag-weigh ng 8 pounds pataas. Tapos kung may history din ng PCOS or yung polycystic ovarian syndrome, risk din po ito para magkaroon ng diabetes ang isang tao. Tapos syempre, take into consideration din po natin kung overweight or obese ang pasyente,
kung meron siyang first degree relative, ibig sabihin either yung nanay, tatay, or kapatid na merong diabetes. So, pinuput tayo at risk din para magkaroon ng diabetes. Kapag hindi tayo masyadong active, sedentary lifestyle, ibig sabihin madalas nakaupo, nakahiga, yung hindi masyadong nag-exercise, gumagalaw sa bahay, nanonood lang ng Netflix, gano'n. Or kapag hypertensive din ang pasyente, at risk din siya para magkaroon ng diabetes. Kung may dati ng history or nagkaroon ng stroke, mga atake sa puso, o kaya yung may mga signs po na nangingitim dito sa may batok or sa may forehead, na yun yung tinatawag na acanthosis nigricans. Tapos kapag nakita namin yung lipid profile, no, yung good cholesterol ay mababa, yung HDL, at yung triglycerides na part din po ng lipid profile ay mataas. So ano po ba ang madalas na simptomas ng mga may diabetes? Usually yung nakakaranas sila ng bawas sa timbang, madalas sila umihi, tapos madalas magutom at madalas mauhaw. Ngayon, so kanina nga sabi natin meron type 1 diabetes, type 2 diabetes, meron din tayong diabetes para sa mga nagbubuntis. So kanina tinanong po natin, lahat ba ng buntis ay kailangan ma-screen? Sa mga Pilipino, lahat ng buntis na Pilipina ay kailangan pong masuri sa diabetes dahil yung pagiging Filipino po natin puts us already at high risk para sa diabetes. So kung walang ibang risk factors, no, routine ginagawa yung oral glucose tolerance test para kila mommy at 24 to 28 weeks ng kanilang pagbubuntis. Ngunit kung meron na silang dating diabetes or history ng diabetes nung nagbubuntis sila sa mga previous na anak nila, medyo mas maaga po tayong nag-check, no, ng diabetes sa current pregnancy. Ngayon, bakit kailangan natin matignan kung may diabetes si mommy or bakit kailangan makontrol ito? Kasi ang gestational diabetes, di ba, nakita natin, minsan lalabas ang baby, nagiging malaki sila. Mas bigger sila for yung usual weight na dapat. No? So, nagkakos din to ng, dahil malaki si baby, pag lumalabas, pwedeng yung nagkakaroon ng fractures pag pinapanganak sila. Tapos at risk din tong mga bata at for abnormal glucose tolerance at obesity. So ano pa ba yung mga risk factors kila mommy? So tatanungin namin o check yung weight, no, kung overweight ba siya or obese, dati na ba siyang nagkaroon ng history ng diabetes pag nagbubuntis, yung weight ng kanyang baby dati malaki ba, more than 8 pounds? Sa urinalysis, pag chinek, may asukal po ba? May history din po ba si mommy ng PCOS? May mga first degree relative din ba siya na may diabetes? At sobra ba yung tubig sa kanyang sinapupunan sa current na pregnancy niya? Okay, so eto. Paano natin masasabi na may diabetes ang pasyente? So para ma-diagnose natin o masabi na diabetic ang isang pasyente, nagre-request po kami ng mga test. No? Ano yung pwede naming mga i-request para ma-diagnose ito? Una, yung fasting blood sugar. Tapos, yung random blood sugar. Sunod, yung oral glucose tolerance test. Okay. Sa fasting blood sugar, pag re-request po namin ito, magpa-fasting po kayo 8 up to 12 hours bago po kayo kunan ng dugo. So wala pong kain, walang iinumin for 8 to 12 hours bago kayo kunan ng dugo. Ang normal level po ng fasting blood sugar ay less than 100. So pag ganyan, wala talagang diabetes. Pero kapag pumasok na siya between 100 hanggang 125, yun yung tinatawag naming impaired fasting glucose. So nasa pre-diabetic level siya. Pagka ganito po, nasa pre-diabetic level, binabantayan po natin yan. Una, kung di naman ganun masyadong high risk si patient, minsan binibigyan namin ng 3 buwan, ina-advise na ng tamang diet at exercise. Pero minsan kapag high risk talaga ang pasyente, nagsasuggest na po kami na magbigay ng oral na gamutan para mas makontrol yung sugar at maiwasan or mapabagal yung pagpasok niya sa talagang pagiging diabetic. So, ang level naman na tinitignan namin sa FBS para masabing diabetic si patient ay 126 pataas. Sunod si random blood sugar. So, random. So, anytime pwede itong i-take. No? Kapag random blood sugar, tas more than 200 milligrams per deciliter ang nakuha, diabetic, diagnose namin diabetic si patient. Sunod yung oral glucose tolerance test. So, paano ginagawa yung oral glucose tolerance test? Tulad ni fasting blood sugar, magpa-fasting din po kayo 8 to 12 hours. Tapos, kukunan kayo ng dugo. Yun yung una. After kayo kunan ng dugo ng fasting, may papainom sa inyong matamis na inumin.
no? After 1 hour ininom yon, kukunan kayo ng dugo, tsaka yung second hour din, mula nung ininom yung inumin na yon, kukunan po kayo ng dugo. Ngayon, yung resulta ng second hour, yun po yung tinitignan namin. Bakit? Kasi usually po, pag kumain tayo, no, 2 hours after nung kain natin, dapat babalik na sa normal levels yung sugar natin sa katawan. So kapag ang second hour dun sa oral glucose tolerance test ay less than 140, normal po ito. Pero kapag bumagsak siya within 140 to 199, yun yung tinatawag namin impaired glucose tolerance. So minsan baka magulat kayo pag pre-diabetic sa fasting blood sugar, ang next step namin ay papacheck namin yung glucose tolerance niya. Yung after kumain, bumabalik pa ba sa normal yung sugar ni patient. Tapos dito sa OGTT, para masabi ko na diabetic ang patient, 200 and pataas yung level ng second hour. Okay. So, kunyari, na-diagnose na tayong diabetic. Sa follow-up, ano po ba yung mga hahanapin o i-request namin after 3 to 6 months? No? So, syempre, yung fasting blood sugar, yung HbA1c or hemoglobin A1c, yung complete blood count, at yung creatinine. No? Yung creatinine, sure ako, alam niyo naman po, ito yung sa kidney function. Yung fasting blood sugar, titignan natin kumusta po yung fasting sugar niya. Nagna-normal ba or medyo mataas pa rin? Si HbA1c, kaya po ito importante kasi dito po namin na-check over the last 3 months, nakokontrol po ba ang sugar ni patient or hindi. Kasi dito rin sa HbA1c, malalaman namin kung kailangan namin mag-adjust ng gamot o hindi. Kung i-maintain namin or magdadagdag kami. Okay? Bakit kailangan ko ng complete blood count? Kung narinig niyo po kanina, sinabi ko hemoglobin A1c. So, di ba ang hemoglobin na check natin sa CBC, dun sa complete blood count. Ngayon, kung ito ay normal, tas mababa po yung hemoglobin ko sa CBC, no? So anemic si patient, ibig sabihin, hindi accurate yung aking hemoglobin A1c. So, yun po yung importance nun, no? So, kaya yun po yung mga pinapa-request. Sunod si creatinine. Bakit ko kailangan malaman yung kidney function ni patient? Kasi una, tinitingnan ko, ang diabetes kasi isa po sa mga effect niya kapag hindi nakokontrol ay sa kidneys. Di ba? Madami po tayo nakikita sa ating ospital na nadadialysis po ng mga diabetic kapag hindi agad-agad nakokontrol yung kanilang sugar. Sunod, dito namin malalaman, yun po bang gamot ay bagay pa sa inyo? Okay pa ba doon sa kidney function ni patient kung gusto ko magdagdag, no? Or kailangan ko bang magbawas? So dahil dito, natutulungan kami ng mga resulta ng mga laboratory plus yung naikuha naming history kung kumusta yung pakiramdam ng pasyente, nalalaman namin at napapersonalize namin yung paggamot or yung pagbigay ng advice sa ating mga pasyente. So paano nga po ba ang gamutan sa diabetes? Meron tayong dalawang ways. So, yung pharmacologic, yung iniinom na gamot, tapos yung non-pharmacologic, yung diet at exercise natin. So, kailangan ito, yung pharmacologic at non-pharmacologic, magtutulungan po, no? Para makontrol natin yung diabetes. Kasi minsan, kahit nakagamot po tayo ng insulin or yung mga metformin natin, kung hindi tayo magbabago ng lifestyle, hindi po magiging effective ang ating mga gamot. So, dito tayo sa pharmacologic muna. Ano yung mga maaari nating ibigay na gamot? So, meron tayong mga oral medication. So, kilalang-kilala natin for sure, no? Si metformin. Tapos meron din tayo sila sitagliptin, diclazide, glimepiride, dapagliflozin, epagliflozin, no? So, ito, kaya namin minsan, binibigay namin na oral kapag ang HbA1c or yung hemoglobin A1c ay less than 9. Tapos yung fasting blood sugar is less than 250. Tapos, minsan, mag-o-offer din kami ng insulin kapag, mukhang 10 yung HbA1c, 300 yung FBS ni madam or ni sir. So, kailangan natin ng insulin para mas matulungan makontrol yung sugar ng pasyente. So, usually, hindi namin tinitigil yung oral, kino-combine po namin ito sa insulin para mas makontrol. Ngayon, ang sunod yung tanong, Doktora, forever na po ba akong mag-i-insulin kapag stinartan? Depende. Depende sa pasyente, sa mga pangangailangan niya. Kung mukha namang makokontrol siya after 3 months, no, na kaya kong i-step down sa oral lang, yun, pwede nating bawasan. Okay? Pero yun po, patient per patient siya. Hindi siya ganun kadekahon. No? Tapos sunod dito sa number 3, anti-cholesterol. Ay, doktora, di ba pinag-uusapan natin sugar? Ba't kailangan ko ng anti-cholesterol? Okay. So, tandaan natin kapag naging diabetic tayo, yung
yung dugo natin sa katawan, lumalapot siya. So, ang anti-cholesterol, kung hindi pa mataas yung cholesterol, mas preventive po to or para maiwasan natin na mag-ipon tayo ng mga taba sa ating mga ugat. Diba? Kasi po, imagine niyo kung yung daluyan ng ating dugo ay naiipunan po ng taba, sumisikip siya. Tapos kung malapot pa yung dugo, hindi siya makakadaloy ng maayos, mahihirapan siya. Maaari pa tayong mag-cause ng bara. So ito yung pwedeng mag-cause ng ating mga stroke or atake sa puso. Okay? So, forever na ba ang gamutan kapag nag-diagnose ng diabetes? Oo. Diba? So, importante na nag-regular follow-up tayo sa ating mga doktor at nasusunod yung advice nila na inom ng gamot, pati yung diet and exercise prescription na ibinibigay sa inyo. Pero, Doc, bakit naman forever? Diba? So, ang diabetes kasi po naapektuhan, no? Yung katulad nito, yung nagkakaroon tayo ng mga cardiovascular disease tulad ng stroke, atake sa puso. Eventually kasi ang mga diabetic din, nagiging hypertensive, usually nagiging diabetic din, no? As yung mga kidney disease, kapag hindi talaga na-control, yung talagang malala na, pwede tayong mapunta sa dialysis. So, ayaw natin yun mangyari. Okay? Tapos pwede rin yung mga katarata. Usually talaga yung mga diabetic dapat may baseline na check-up sa ating mga opta para na-check kung may nagbabago po ba sa ating mga mata para maaga pa lang nasusolusyonan na natin. Tapos meron yung common, di ba? Yung pagmamanhid, yung parang nangangapal, hindi nararamdaman. Common to yung mga diabetic foot na yun, na-amputate or napuputulan ng paa. Bakit? Kasi nga naapektuhan din yung nerves ng mga taong may diabetes. So minsan nakakaapak na sila ng pako, gano'n. So may infect yung sugat na yun. Dahil nga diabetic, hindi controlled, tapos immunocompromised, hindi ka gano'n yung paghilom ng mga sugat. So eventually, kapag yung infection umabot na sa buto, kumalat sa yun, kinakailangan minsan putulan ng paa. So yun yung mga iniiwasan natin. Okay? Kasi once may diabetes na po tayo, ang magagawa naming mga doktor at magagawa nyo is kokontrolin natin. So magtutulungan tayo na kokontrolin. Bibigay namin kung ano yung mga kailangan yung gamot, paano yung tamang diet, paano yung tamang exercise. So ang kailangan po namin mula sa pasyente is yung compliance, plus yung regular follow-up. So kailan po ba babalik sa inyo, Doc? So, di ba sabi natin, pag 40 years old pataas, magsiscreen na tayo for diabetes, lalo na kung may risk factors pa na iba. So, every year, kung initial test ay negative, lalo na kung wala namang risk factors. Pero kapag diagnose po tayo na diabetic, usually every 3 to 6 months para na-follow up namin, para na-adjust natin yung gamot maaga pa lang. Okay, so yun yung na-discuss natin yung pharmacologic. Sunod yung non-pharmacologic. So, start tayo sa diet. Okay? Imagine niyo po itong platong ito ay yung regular plate nyo na 9 inches. So, imagine niyo na may mga linya-linya yung inyong plato, no? So, kung napapansin niyo po, karamihan dun sa plato, ang laman sana ay gulay. Okay? Tapos kapag nagluto tayo ng mga protina natin or pag gumawa tayo ng salad, gusto sana natin, pipiliin natin yung mas healthy, no? Yung olive oil, canola oil. Tapos, gusto rin natin may serving din ng prutas, pero wag din po sobra, tandaan. Ang prutas po ay may sariling asukal, yung fructose. So pag sobra din po, ay nakakataas din po siya ng sugar. So laging tandaan in moderation. Sunod yung whole grain. So dito yung pasta, tinapay natin, kanin. Tapos yung protein, pwede itong chicken, beans, or yung pork, yung beef natin. Okay, tapos ang pinaka-ideal na inumin talaga, syempre, ang pinaka-healthy, water. So ito yung mga example po, no? Ito yung plato, tignan po natin dito sa upper right, no? Yung kalahati sana ng plato ay ang laman ay gulay. So ano yung mga sample ng mga gulay? Pwede yung broccoli, cabbage, carrots, yung mga talong, okra, bell pepper, yung mga lettuce, spinach, ganon, squash, tapos yung mga kamatis, no? Sunod dito sa protein, yung sa 1/4 ng plato. So pwedeng chicken, egg, salmon, yung mga tahong, ganyan. Lean beef cuts, saka lean pork cuts. So gusto natin bawas yung taba, mga keso, ganyan. Beans, nuts, saka tofu kung vegetarian tayo. Sunod sa carbs dito sa other half ng plato, ay 1/4 ng plato, yan, yung whole grains, yung bread, pasta, kamote. Tapos pwede tayo mag-add ng konting prutas, saka yung gatas natin, or yung mga soy milk, ganyan.
So sa drinks talaga, ang pinaka-best is yung water or any zero-calorie drink. Kung magkakape, sana bawas yung hindi ganun kadami yung asukal, no? Kung talagang nagkikrave ng soda, piliin natin yung mas healthy, yung mga diet soda or other na diet drinks daw. Kung magko-combination food, try natin i-prepare na parehong portions as yung initial plate na pinakita natin. Ngayon, kung gusto niyo lang mag-calorie count, no, mamaya may ipapakita po sila Dr. Cordero na app na pwede niyong gamitin para medyo mas may idea kayo ilang calories pa yung ipapalit nyo. Okay? So, sa exercise naman, so tapos na tayo sa diet, exercise naman. So, sa exercise, gusto natin may halong aerobic tsaka resistance training. So, pag nag-exercise tayo, gusto natin most days of the week. Kung 7 days yan, at least 4 to 5 days per week. Yun yung ideal po, ha? So, at least sa aerobic, 150 minutes. So, pag kinonvert ko to, 2 oras, 2 hours and 30 minutes over 3 days, no? Kung yung sa ideal setting natin. So, aerobic is spread out sana over 3 days sa isang linggo. Tapos, kung may rest day, wag hahaba, wag more than 2 days yung rest days natin in between ng ating mga physical activity or yung exercise. Sa resistance training, yung sa gitna ng aerobic, gusto mong haluan ng resistance training. So, ito yung mga resistance bands, yung mga weights, no? Pero kung wala tayong mga ganun, pwede tayong mag-improvise. Yung water bottles, kung sa resistance band, pwede yung mga tuwalya, no? So, kailangan maging creative tayo, lalo na ngayong pandemya. So, sa aerobic, ano ba yung mga sample exercises? So, pag sa aerobic, gusto natin paulit-ulit siya, ideally tuloy-tuloy. Tapos, ang gusto natin gumagalaw, yung mga same na malalaking muscle groups tulad nung dito sa dibdib, sa chest, sa likod, yung ating mga legs, yung ating mga kamay, at saka sa tiyan, no? Para magka-abs. Sunod, ang importante rin tatandaan natin, so yung mga pinakita ko nga pa is ideal. Yun yung sa guidelines natin. Pero syempre, kung hindi ka naman sanay na nag-exercise pa at nagsisimula ka pa lang, wag bibiglain na 20 minutes agad, no? Pwede naman po mag-start, iplano nyo, tong first 2 weeks, 5 minutes muna, next 2 weeks, 10 minutes. Parang pataas ng pataas hanggang yung makukuha nating heart rate ay nare-reach na yung moderate intensity, moderate to vigorous intensity hanggang mas okay na yung tolerance nyo dun sa exercise. So some examples po ng mga moderate intensity is pagbabike, pwede rin naman yung stationary bike, brisk walking, swimming, pagsayaw, no, pagwawalis, no. Yung pala sa bahay, pwede tayong mag-exercise sa mga simple tasks sa bahay or water aerobics. Para vigorous naman yung paglakad sa pataas na area, no, pag-jogging, hockey, basketball, tapos mabilis na pagsayaw at mabilis na paglangoy. So, bago ako matapos, no? So, natapos na natin kung ano yung diabetes, kailan babalik, ano yung mga tests, ano yung mga gamutan na pharmacologic, so diet, saka exercise. So, ilang mga paalala. So, yung follow-up po is very important, no? So, yung every 3 to 6 months, lalo na kung talagang diagnose po kayo, para maiwasan natin na na-admit na mga complications. So, mag-regular follow-up po kay doktor. Kung may mga katanungan sa gamot or parang may discomfort pag iniinom yung gamot, may mga side effects kayo na parang hindi kayo masyadong komportable, wag kayo magsa-self-medicate or mag-adjust ng gamot basta-basta nang walang proper guidance. So, pwede nyo po kaming puntahan anytime para mag-guide po namin kayo kung paano natin i-adjust yung mga gamot. Tapos, make your diet and exercise modifications a family and community affair. Ibig sabihin, kung magda-diet, syempre sa bahay, hindi pwedeng ikaw lang mag-modify ng diet kasi nga pag ang isang tao, lalo na first degree relative, ay diabetic, at risk din po yung mga kapatid, anak, di ba? So, para mas healthy tayo sa bahay, sige, planuhin natin, dapat ganito yung kinakain natin. Tapos, pwede rin naman, sabay-sabay kayo mag-exercise para mas maengganyo. Kung mag-isa ka naman, kunyari, sa dorm or sa bahay, pwede naman, usong-uso na ngayon ang Zoom tsaka Google Meet. So, pwede nating make use yun para magkaroon kayo ng mga online, kunyari, sabay-sabay kayo mag-exercise online para mas masaya at saka mas ma-motivate tayo. So, yun lang po. Maraming salamat po. Tawagin ko po ngayon sila Dr. Pasicolan at Dr. Cordero C. Phil, Denise. Yan. Hello, good morning. Thank you po, Dr. Nick Daw, for that very, very informative and understandable na lecture.
Ngayon po, may share kami isang short presentation lang regarding specifically sa calorie counting. Give me a moment. Share screen. Share the screen. Yan. Oops, sorry. Yan. Start tayo sa beginning. Dr. Pasikolan, nakikita naman na? Yes, Therese. Okay. So, yun. Ang start natin is, ilang calorie na nga ito? So, how do you check your calories? So, I think may first part ata dito si Dr. Pasikolan. Ayun. Would you like to start us off? Or ako na? Go ahead lang, Doc. Sige, ayun. Anyway, ayun. So, sa mga kinakain ba natin daily, naiisip ba natin kung ilang calories kaya yung nakakain natin? Actually, baka yung iba dito nag-check na. Pero for those who don't, yun lang, something to think about. O baka naman gumagamit kayo ng mga ganito na pag nag-exercise, meron tayong pedometer or meron tayong parang pang-check ng heart rate, pang-check ng na calories burned. So, yun, di ba? Ito rin yan eh. Next. So, bakit tayo concerned sa ganito? So, actually, dahil lahat ng kinakain natin ay may tinatawag na calories. Now, calories is essentially energy, which is iba-ibang forms. Yung mga tinuro ni Dr. Nick daw na food on the plate, isang type ng pagkain, ganitong number ng calories. So, pag kumain, syempre, may dagdag ng calories. Pag nag-exercise, you burn calories, bawas ang calories. When you say calories in itself, hindi naman po ito masama. Kasi kailangan po talaga ng katawan natin para makapag-function. Basta po, hindi sobra. Kailangan balance yung in at saka yung out. Kasi, pag sumobra naman ang in ng calories at hindi siya na-out, doon tayo nagkakaproblema. Nagkakaroon ng sobra, nai-store, nagiging, hindi siya napaprocess maayos. Yun. Kaya nagkakaroon tayo ng mga sakit. One of them is diabetes. So, yan. For example, usual na ating food na, anong tawag dito? Okay, thank you, Silog. Dr. Riz. Oo. Nagtanong muna natin sila, nag-breakfast na po ba kayong lahat? Medyo maaga tayo nagsimula. So, thumbs up, react lang kung nag-breakfast na. So, dito sa slide na to, gusto lang natin ipakita ano ba yung mga karaniwang kinakain natin. So, tulad nito, beef tapa na may isang cup ng Nescafe coffee, 3-in-1, pandesal, rice, and fried egg. So, Dr. Riz, ilang calories nga ito? Yan. So, yung sa susunod, sige, magbibilang tayo kung ilang calories lahat yan. Okay. Sige, may idea ba kayo? Ayan. Yung natin, yung isang cup ng Nescafe or 150 ml ng kape na 3-in-1, 90 calories agad yon. Tapos yung isang pandesal, 150, ang kanin, 200. So dito papasok yung sinasabi kanina ni Doc Yen na kailangan kontrolado yung diet natin, lalo na kung may diabetes. Ang itlog at beef tapa, 120, 160 calories. So all in all, itong meal na to, ilan to lahat, Doc, na calories? 720 calories agad. Yung nabanggit kanina ni Doc Yen, 'di ba? Dapat pag diabetes mga 1,500 to 1,800 lalo na kung diabetic. 720 na ito. Sa isang meal pa lang may lunch, dinner tsaka may may snacks. So doon patutulungan tayo ng app na ituturo ni Dr. Riz. Yan. Ayan, thank you. So, ito, do some of you use this app na? Dun sa mga gumagamit na ng app na to, baka familiar na kayo sa MyFitnessPal. If not, this is a free app. Pangbilang siya ng calories. Parang pwede siyang online tracker. Meron siyang app, meron din siyang browser, so free siya. So, for those who know it, o baka po may mga similar na apps na kayo, you can actually make use of this to track what you eat every day, no?
sample lang ng itsura niya sa phone. Pwede siyang mag-diary online. Tapos, pwede kang maglagay kung ano yung mga kinain ninyo. You'll be surprised yung may mga Filipino na food, meron din siya. And then, i-breakdown niya kung ilan ang nakain per day. Same din sa exercise. Later, may tab din siya na exercise. Ilalag niyo lang din. Tapos may newsfeed siya kung kunwari may mga friends kayo kasi motivation nga, community, nakaka-help kung may mga kasabay kayo na nagdadali. So, yun. So, some common foods lang. So, this is a cup of rice. So, paano to? Anong ginagawa natin? So, i-enter nyo lang dun sa chart. Iba yung siguro itsura nito sa app, pero ganito. 1 cup. Hanapin nyo yung 1 cup dito. Tapos yun, makikita mo kung ilan siya. So, syempre, estimate lang to ha. Pero at least may idea kayo. Ang gagawin nyo lang, i-enter nyo na nag 1 cup kayo ng rice. Ilalag na niya automatic kung ilang calories yun. Next na food na common. Pandesal. So, same. You just add 1 piece of pandesal. Pwede pa kayo pumili kung Pinoy pandesal, gardenia, may palaman, or roll. Tapos, same. So, for now, plain na pandesal lang po. Ayun, asa na? 150. So, ito siya. Tapos, pwede nyo din makita pala yung breakdown ng ilang carbs, ilang protein. So, yun. Skyflakes. Ito usually, nasa likod ng package, baka kung nababasa niyo yung mga table sa likod, sinusulat din niya actually dito. Kaya, yun. Ang pinili natin, yung individual pack na 3 crackers. May check yan kasi yun yung same na nakasulat dun sa likod ng package. So, 120 daw. Next. Nescafe Original 3-in-1. 3-in-1 means coffee, creamer, sugar. So, ito, ilan naman? Ayan, makikita nyo. Original 3-in-1. So, nasa 81 daw. Ito siya. So, depende ulit kung anong klaseng kape ang ininom, pwede niyo siyang i-search. Siguro most of the food naman, most of the brands andito. What about combination food? Yung mga iba-ibang ingredients, iba-ibang sahog. Paano yan? So, ito, adobong manok with rice. So, ito kasi depende, syempre hindi naman perfect yung hindi lahat nandyan. So, pwede kayong pumili, ayan, generic, may gata. Ito homemade. So, yun yung pinaka-normal eh. Pwede kayong mag-type iba. Kunyari, sinigang with fish, ganun. Pero for this one, homemade na adobong manok, ayan, 342. Pero take note nyo na adobong manok pa lang to. Wala yung rice. So, i-add mo yung kaninang rice na 1 cup. Or kung nakailang cup ka ng rice, i-add mo din siya. Kaya yung kanina, yung 'di ba unang example yung 720, kaya niya nakuha yun kasi in-enter lang niya yung iba-ibang components ng tapsilog. Ganon din yun dito. Okay? Next part. Yan. Ito naman, ano kaya to? Okay, thank you, Dr. Riz. Tama ka, exercise naman ito. So gusto lang natin ipakita dito, ano-ano ba yung mga ginagawa nating parang physical activity, not necessary exercise lang. So yung paglalakad, pagluluto, linis ng bahay, akyat baba ng stairs, no? So yung mga gawain na to, ilang calories ang nabe-burn natin. Tulad nga nung sabi ni Dr. Riz, dapat pag may kinakain, may lalabas na energy, i-burn natin yung calories. So, kunwari, ito, yung activities natin pag natutulog, ilan kayang calories? So, ayan, 65 calories per hour ang nabe-burn natin. Kapag nakaupo lang, nanonood ng TV, nagko-computer, or nakahiga, 77 calories per hour. Pero ikukumpara natin yan kapag may ginagawa tayo. So, makikita natin, moderate and high intensity. Per 30 minutes niyan, mas malaki yung nabe-burn. Di po ba yun ang kailangan natin? Pagkakain tayo, kailangan may some form of energy, tayo para
ng output, tayo, gagalaw-galaw. So pinapakita lang natin dito na yung mga simpleng gawain, lalo na sa pangbahay, paglilinis, pagluluto, pamamalengke, pagga-garden, yung 30 minutes lang nun, malaki na ang maibabawas nun sa calories natin kumpara mauupo lang tayo. Kapag sinabing moderate at saka high intensity, yung binabanggit kanina ni Doc Yen na ano yung tinataas ng heart rate natin. Kaya siya moderate kasi hindi siya ganun, parang napapabilis yung heart rate natin. Pero kapag tataasan natin or tatagalan yung gawain, mas tataas yung heart rate. Pero kumpara sa high intensity na activities, kunwari, mga 10, 5 minutes pa lang, dahil sobrang galaw ka ng galaw, tumataas agad yung heart rate mo. No, mas mabilis mong nakukuha yung maximum heart rate. Tapos, mula dito sa mga activities na tayo, syempre, gusto yung iba sa atin mag-shortcut. Ano kaya yung, o kaya gusto natin mas effective na parang pag-burn ng calories. So, yung sa susunod na slide natin, makikita natin, alin kaya sa mga ito yung effective na makakapag-burn sa lahat. So, iyan yung mga iba't ibang mga moderate, low, moderate at saka high intensity. Pero gusto kong pansinin natin, nauuso kasi, 'di ba, lalo na nung nag-pandemic, yung mga videos na nagja-jumping rope. Tignan natin, 750 calories agad yan per hour. No, so pwede naman yan kahit anong kombinasyon basta tayo ay gagalaw-galaw. Okay, maraming salamat, Dr. Riz. Thank you. So yun, specifically, at least mayroon ng listahan kanina. Kung na-screenshot yun, kung hindi, pwede naman natin balikan. Pero ayun, kung hindi naman, yung may fitness pal na app kanina, kaya rin kasi ng exercise. So for walking, ayun, i-enter mo lang siya. Pipiliin nyo kung anong klaseng walking ang ginawa. Brisk, sobrang as in, mabilis ganon. Or yung against resistance, nag-walk kayo against gravity pa uphill, or moderate lang, or walking with dog. So, yon. Then, on the right side, i-enter niyo kung ilang kilos kayo. And then, kung how long kayo nag-walk. So, pagka-enter nyo doon, kunwari, leisurely pace lang, as in regular na chill ka lang. Di 75, ganun. Pero, like I said, it's just an estimate, no? So, it depends din. Running or jogging. So, same. I-enter mo lang, jogging. What kind of jogging? Parang dito nga, kung ilang kilometers per hour pa eh. So, nasa sayo. Or jogging in place. Or up and down ng stairs, pwede rin. So, eto, pinili natin for now, jogging in place. So, kunwari, 60 kilos kayo when you weigh yourself and you did this for 30 minutes, tuloy-tuloy, ito yung mababurn. Kasi jogging kasi is mas nakakapagpabilis ng heart rate because of the nature of the exercise. No? So, Zumba. Ito favorite natin lahat. If uma-attend kayo dun sa mga heart station, di ba lagi silang nagpapa-online Zumba kapag meron silang I don't know if they still do that, pero sobrang helpful nun, you guys should attend it. No? So, what about the Zumba? Ito kasi, isa lang kasi siya eh, no? Pero yun, i-enter nyo siya, estimate, ayan, mga 260, 264, ganon. Or depende kung ganong ka-intense Zumba, baka mas intense, mas mataas. What about more regular activities? Walking with a baby, babysitting, or yung mga nagtatrabaho, nagbubuhat ng mga mabibigat na equipment, which is very common sa ating mga work, no? So, for example, ayan, nagbubuhat kayo ng anything. Ito, for example, kasi I think ang ginamit ko dito is yung walking, carrying an infant, or a 15-pound load. So, mga like, 15 pounds is like 7.5 kilos. So, something like yung, ganon, 105. So, kasi syempre, ito yung mga mas strength na base compared sa So, actually, it's not just the aerobic na part. Pero at least yung parang fact na nagbuhat kayo, meron kayong weight na dala, nakaka-burn din yun. So probably siguro may additional pa din. Next, cleaning. Ganon din siya. Light na effort or heavy effort cleaning. Light effort, di naka 30 minutes kayo, di 75. For example lang din.
So, again, as mentioned, estimated o tansya lang yung nasaap, pero ililista niyo lahat ng mga kinain, lahat ng mga ginawang ehersisyo para mabilang mo kung ilan ang dumadagdag at bumabawas. Sa ganitong paraan, may adaya kayo kung saan banda pwede baguhin o i-adjust. So, again, it's good to make it a habit. Progress is motivation kasi regularly nag-uwi kayo and then regularly nagtatrack kayo, you will know how to do it, no? So, take a screenshot of this. Actually, isi-share ko din sa chat yung pwede nyong i-browse. So, I think that's it. Okay. So, thank you, Dr. Therese tsaka Dr. Phil. Thank you po everyone for attending. May mga questions po ba tayo bago po natin i-end? Or... meron lang ako, meron Ada. akong share. Yung, syempre, yung pag-combat ng diabetes, choice yan eh. Dapat, if ever ma-diagnose tayo ng diabetes, dapat accept natin sa sarili na meron nga tayong diabetes kasi hindi biro ang pag-control ng blood sugar eh. Kailangan ng lifestyle modification at saka behavioral change. Syempre, nasanay na tayo sa mga kinakain nating mga masasarap, yung mga sweets, at saka yung mga, di ba, tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa kanin. So, syempre, if ever hindi na burn yung kanin, pwedeng mo-convert yan sa sugar. So, kailangan talaga ng, hindi lang enough ang medications. So, kailangan din talaga ng diet and exercise. So, hindi talaga biro. Lalo na kung nasanay na tayo ng sedentary lifestyle. Alam ko, lahat tayo busy sa trabaho natin na mahirap talaga. Pero, we have to make a conscious choice and conscious decision. So, tama yung sinabi ni Dr. Nick daw at ibang mga taga-family med, hindi natin kakayanin to. So, kailangan din ng cooperation ng family members natin, ng mga friends natin. Kasi, syempre lifestyle change ito eh. So, nagpapasalamat din ako sa mga kay Dr. Nick daw at sa mga residents ng Family Med for really spending time para come up ng isang magandang presentation na very applicable sa ating mga employees at siguro marami din mga family members ng mga employees na nakakapanood nito. Thank you and sa ulitin. At saka kung may mga ibang questions po kayo, pwede niyo i-direct kay Dr. Nick daw at saka sa amin po. Yes po. Thank you po. Thank you po, Doctor. Sige. Okay po. Kung wala na pong tanong or kung may tanong kayo, nahihiya kayo, lapitan niyo lang po kami sa HSU or message niyo lang po kami sa Facebook po. Maraming salamat po. Thank you, everyone. So, yung post-lecture natin na pwede niyo na po i-access sa chat, baka nakuha niyo na, or ito po ang ating link or scan ng QR code, no? We would love to hear your feedback po para po ma-improve namin ang aming future event. Thank you so much for attending.
Good morning po. Thank you po sa pag-attend. Maraming salamat po.